Eto po ang magiging topic natin for today. Nako, matindi po ha. Nakita po natin na ang impeachment kung saan-saan na po napunta. At alam ko po nakasubaybay po kayong lahat dyan. Kaya po, yan po ang pag-uusapan natin. Pero ito ang matindi. Abangan po ninyo. Ano ang gagawin ng INC? Ang balita ko, may plano po ang INC. Yan. Ito pa, plano ng gobyerno na bulgar. Oh, iikot po tayo sa plano. Ito pinakamatindi. Nako, delikado. Delikado po ito. Sara, malapit nang lumabas ang warrant of arrest. Nako, anong gagawin ninyo pag lumabas ang warrant of arrest? Anong gagawin ng INC? Anong gagawin ko? Anong gagawin ng Banateros? Wala pong grave threat doon ha. Nagtatanong lang po, anong gagawin ng KOJC? Anong gagawin ng SMNI? Anong gagawin ng mga bias media? Pag-uusapan po natin yan. Ito pa, isang plano. Cayetano, plano nga bang i-contempt si Matibag? Oh, yan po ang mga pag-uusapan natin. Medyo matagal po tayong nabakante. Hindi po tayo nakapag-vlog. Dahil po tayo ay nagpunta sa China, no? At sinaliksik po natin ang kagandahan doon. At nakita po natin kung gaano ang nawawala sa ating bayan dahil sa mga magnanakaw na nasa gobyerno. Pero hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Simulan po natin dito ang unang topic natin. Ako matindi. 2019 na problema or kaso or issue na ipasok dito sa impeachment ni BP Sara. Ganyan po kalupit. Sige po, pag-usapan natin. Huwag tayong pumayag na someone like Director Matibag would do that. He could have not announced it and investigated. Imbestigahan mo, tingin mo may mali, imbestigahan mo. But it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated, Director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court. Alam nyo, ito po ang problema natin ngayon dito sa impeachment. Actually, hindi lang po to sa impeachment. Ito po ay sa buong plano ng gobyerno. Takutan po ang nangyayari. Iisipin po ninyo ha, na ipasok yung 2019 na issue ngayon. Ako naniniwala ako ng buong puso ko, walang kasalanan si Cayetano. Yung timing po ang problema. 'Di ba? Ipapatawag si Matibag. Tapos bigla na lang magsasalita to si Matibag na paiimbestigahan. Tingnan niyo pong mabuti. Si Marcoleta nakakulong. Si Defensor nakakulong. Si Jinggoy nakakulong. At ang isusunod, si Cayetano. Si Cayetano, si Robin at si Sara ikukulong. Hindi na po malayong mangyari yan. Ganyan po katindi, ganyan po salbahe, ganyan po kademonyo tong gobyerno natin. Gusto niyang imbestigahan? Timing lang? Timing? Ngayon lang? Naisip mo lang? Nangyari noong 2019 dahil ipatapatawag ka sa Senado? Aba, matindi talaga to si Matibag. Ipapatawag sa Martes. Dapat nga sa lalong madaling panahon to si Matibag. Kaya lang umuurong. At may sagot ba dyan si Matibag?
Nako, Yes, sa nako. paglilinaw nga ni NBI Director Matibag, hindi naman siya nakikipagbangayan kay Senator Judge Alan Peter Cayetano. Hindi rin daw totoo na basta inungkat lang nila itong issue na to. Basta ang alam lang daw nila, o nakarating na impormasyon sa kanila, ay yung gaya ng sabi ko nga sa iyo, yung di umano'y mga irregularidad sa pondong ginamit at infrastrukturang pinatayo para sa 2019 SEA Games. At sa katunayan, Jiggy, nagbuo na nga raw ng task force ng NBI para imbestigahan yan. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni NBI Director Matibag. Unang-una, hindi naman ako nakikipagbangayan sa kanya. I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. It so happens siguro na siya involved dito, no? At tayo naman, ang record naman ng NBI, we'll always go where the evidence will lead us. Nako, mali yun. Oh, sabi niya, hindi naman po ako nakikipagbangayan kay Cayetano. Plastic ka. Plastic. Hindi ka nga nakikipagbangayan. Oh. Pero, kakasuhan mo. Style mo, bulok. Hahalungkatin mo yung 2019. Di ba? Na nagkataon lang na involved daw si Cayetano. Pambihira. Sabi mo, kung saan patungo ang ebidensya, doon ka pupunta. Eh kung totoo yan, edi sana. Iniimbestigahan mo flood control. Pambihira, SEA Games. Alam mo, naging tore to si Matibag eh. Okay lang si tore. Pero ito abogado. Saan napunto utak nito sa talampakan? Pupuntahan mo kung saan pupunta ang ebidensya. Hindi naman ginagawa mo isa't kalahating tanga mga Pilipino. Saknukno ka ng ebidensya sa flood control. Ayaw mong puntahan. Nukno ka ng ebidensya laban sa pamilyang Marcos, Bongbong, Sandro, Tambaluslos. Ayaw mong imbestigahan. Anong iimbestigahan mo 2019? Kulang na lang waling-waling imbestigahan mo. Di ba? Of course, hindi mo babastusing harap-harapan si Cayetano. Ang balita ko nga, gusto kang i-contempt. Oh. Paano Siyempre, pag na-contempt ka, yari. Ano magagawa mo? O, diyan ka. Diyan ka sa kasuhan. Diyan kayo magaling eh. Pag hindi kaya ng batas, sa kasuhan kayo. Kung ano-ano hahalughagin nyo. Animal. May anong pananaw naman dito ng ibang senator judges? Agad ding tumayo kanina sa impeachment court ang kapatid ni Senator Alan Cayetano na si Senator Pia Cayetano dahil para sa kanya, nakakabahala daw yung mga statements na ganito na pag-aanunsyo ng pag-iimbestiga sa isang senator judge. Malinaw daw kasi na tila ang intensyon ayon kay Senator Pia Cayetano ay guluhin o i-distract sa Senator Alan Cayetano sa kanyang nagiging performance sa impeachment court. Gayong isa na nga lang daw si Senator Alan Cayetano sa dalawang natitirang abogado sa minority bloc. So para kay Senator Pia Cayetano, hindi karapat-dapat na may mga ganitong tila pananakot daw na ginagawa sa mga senator judge. At ini-encourage nga rin niya yung kanyang mga kasamahan sa impeachment court na huwag pumayag na gawin ito sa kanila na takot-takutin daw sila ng isang witness. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Pia Cayetano. So you want to distract him. So ako na lang ang tatayo dito. Yung ba intention? Because it is clearly the intention. The fact that he has to stand up, he could do it quietly. Go ahead. Anong purpose niya? Nagyayabang siya? What's the purpose? Is he trying to intimidate us not to ask him tough questions when he is our resource person next week? I do not know. But those statements, those actions are not acceptable, possibly contemptible. Di tayo tanga. O so paano? Sabihin ko ngayon sa kanya, manda ka sa akin ngayon pagdating mo. Ganun ba? Gaganti na lang ako. Hindi ako ganun. Kilala niyo ako. For how many years ako tumayo dito? Hindi ako nang gaganti. Alam nyo, dapat talaga i-contempt ito si Matibag. Sa akin lang wala naman tayong kapangyarihan. Pero ito ay hindi kabastusan lamang kay Cayetano. Ang tanga mo na lang
Sobrang katangahan mo. Kung iisipin mo na yung SEA Games 2019 bigla-bigla na lang iimbestigahan at maniniwala ka doon. Sobrang katangahan nyo na mga Pilipino. Alam natin, yaan ay pangbabastos sa senator, judge. Tandaan po natin, judge po sila dyan. Huwag nyo kakalimutan, judge. J-U-D-G-E. Judge. Yan po ay hindi po pwede. Yung tinatakot mo ang judge, kahit sa regular court, tatakutin mo, judge. Hindi po pwede. Masisira ang gobyerno natin. Masisira ang batas natin pagkaganyan. Kaya sana itong mga senador, kumilos-kilos naman kayo mga animal. This is not an attack against Cayetano. This is an attack against judge. Against judges. Sa inyong lahat po yan. Iyan ang gusto nila eh. Wala nang matino na nagsasalita dyan. Sa totoo, huwag tayong maglokohan. Ang totoong matinong nagsasalita na lang dyan, yung magkapatid na Cayetano at si Robin Padilla. Yung iba walang kwenta ang mga pinagsasabi. Ay nako. Kung kayo nag-iisip, walang kwenta pinagsasabi ni Bam. Walang kwenta pinagsasabi ni Kiko. Si Lito Lapid, mas mabuti pa nga hindi nagsasalita, hindi nabubuking yung kabubuhan. Pero ang dami pong na-expose sa impeachment na ito. Na-expose po yung mga walang utak talaga. Na-expose po yung iba na mayroong utak pero bayad ng maleta. Nakita naman po natin yung walang kwenta. Mas matindi pa nga. Lumabas pa nga dito. Ilagay nyo dyan sa comment section, sang-ayon kayo. Mas lumabas pa utak ni Robin Padilla dito sa mga abogadong senator na iba. Di ba? Mas may sense pa. Mas may katotohanan yung mga pinagsasabi ni Robin Padilla. Kaya nga inalis nyo na si Marcoleta. Plano pang alisin si Cayetano. Sino na lang magsasalita? Si Pia at si Robin. Tapos lahat wala ng kwenta. Iyan po ang plano ng gobyerno. Alam nila, hindi sila mananalo sa impeachment na ito. At ito po, ang bulong-bulungan. Iingat po tayo. Kaya nga pinag-iingat din namin yung ibang vloggers eh. Tulong-tulong po tayo. This is legit information. Alam nilang wala silang panalo dito sa impeachment na ito. Kaya ang paggaganahin nila, warrant of arrest, ipapass forward. Yan po ang nadinig natin. Hindi ko alam kung totoo yan o hindi. Hindi ko alam kung para kanino yan o hindi. Pero yung nagsabi sa akin, lehitimo. Yung pag-aresto kay Marcoleta at kay Defensor, matagal nang sinabi sa amin. Nagkakatotoo yung mga binabanggit. Ipapass forward ang mga warrant of arrest. Ingat po mga vloggers. Ngayong July. Kasi hawak nila mainstream media eh. Takutan ang mangyayari. Yan po ang plano nila. Takutan. Di ba? Nakakainis. Men, sinimula na rin ngayong araw ang oral argument sa pagpapasagpina sa bank at tax records ni VP Sara. Anong argumento ng prosekusyon at depensa dito? Alam mo, Jiggy, maganda rin talaga yung palitan ng puntos at argumento. Ito, pag-uusapan naman natin. Next po, next. Oo, yung bank accounts. Gustong pabuksan yung bank accounts ni VP Sara. Ng prosecution at defense kaugnay nga dyan sa request na ipasapina yung bank
tax at AMLAC records ni VP Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Ang tumayo para sa prosekusyon ay si House Prosecutor Chel Jokno. At punto por punto ipiniliwanag niya kung bakit dapat ilabas ng impeachment court yung mga dokumento na yan. At ayon nga sa kanya, hindi confidential ang katotohanan. Pangalawa, kailangan daw ilabas ang nasabing mga dokumento, AMLAC, tax at bank records para daw mapatunayan yung mga akusasyon na di umano. May mga hindi dineklarang yaman si VP Sara sa kanyang mga salin at nag-amas daw siya o nagkaroon siya ng yaman throughout the years, Jiggy, na hindi daw sasapat or magmamatch doon sa kanyang kinikita. At maging ipinunto rin ng prosecution, Jiggy, na maging sa bank secrecy law, ang sinasabi daw na exception ay kapag nasa impeachment case pwedeng ilabas yung mga bank records na yan. Pakinggan natin ang pahayag ng prosecution o yung kanilang mga puntos sa pagkakataong ito, Jiggy. Walang kaduda-duda. May karapatan at kapangyarihan ng impeachment Teka muna ha. na busisiin ang mga bank records ni VP Sara. Kailangan makita ng publiko Teka muna ha. Anong sinabi niya? Walang confidential sa katotohanan. Alam mo, Teng, Lolo, kung ganyan po ang prinsipyo mo, walang confidential sa katotohanan, marami pong due process ang mawawala. Bigyan kita ng halimbawa. Ito ay halimbawa lang. Huwag kang magagalit. Ikaw ba ay mas preferred mo ang hotdog kaysa sa tahong? Ako, naniniwala ako 100%. Meron kang chinup-chup na hotdog. Ba't sariwang hotdog? Yun ang aking paniwala. Meron kang chinup-chup na hotdog. Di ba? Kung yun ba'y may katotohanan, hindi pwedeng gawing confidential. Sa'yo na yun. Halimbawa lang. Coach Oli, ba't naman tayo napunta sa hotdog? Ad hominem ka naman. Di ba? Ako naniniwala. Kurakot ka. Kung pabubuksan ang bank records mo, malalaman natin na bibigyan ka ng pera ngayong pamahalaan na ito. Naniniwala ako dun. Isa ka sa nakakatanggap ng pera. Kung pabubuksan ng bank accounts mo, makikita natin at madidiscover yan. Tanong, pwede ba yun? Pwede ko bang gawin yun? Tapos sabihin na iba, sino ka ba, Coach Oli? Wala ka namang posisyon. Bakit? May posisyon lang ba? Di ba ang ordinaryong citizen, kung pwedeng gawin ng congressman, pwede rin nating gawin? Di ba? Hindi po pwedeng basta ka lang magpapabukas ng bank records. Teng! Girl! Hindi po pwede yun. Gusto mo pabuksan natin na cellphone mo? Magkakaalaman ilang hotdog ang kinain mo. Pwede ba yun? Pwede ba yun basta paniniwala ko? That is fishing expedition. Ako, halimbawa, ang nag-aakusa, ako magbibigay ng ebidensya. Hindi po pwedeng mangingisda ako ng ebidensya galing sa cellphone mo. Halimbawa lang yun ha. Ngayon kung totoong chumuchup-chup ka ng hotdog, wala na ako roon. Nakikita nyo yung ibig sabihin? Pero ito hindi po joke. Ako naniniwala na bibigyan ng pera to. Paniwala ko yun eh. Opinion ko yun. Ano, bukasan ng records? Pwede? Mabababo yung gobyerno natin pagka ganyan.
at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vice-presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan. If she amassed staggering amounts of unexplained wealth while she was a vice mayor and mayor, doesn't that say a lot about her unfitness? Bakit pati vice mayor isasali nyo? Pinai-impeach nyo bilang vice president, pati vice mayor siya isasali. Tingnan nyo kung paano nawawala na sa batas tong mga ito. Di ba sinasabi? Hindi mo pwedeng suwayin ang batas dahil lang may impeachment. Hindi ka pwedeng basta magpabukas. Ay, meron bang siraulo na nanunood dito sa vlog ko na naniniwalang hindi magnanakaw si Bongbong? Sige nga, taas ang kamay. Sino sa inyo ang naniniwalang hindi nagnakaw si Bongbong? Sino sa inyong naniniwala na hindi kasabwat si Tambaluslos sa flood control scandal? Sinong naniniwala sa inyo na hindi nakatanggap ng maleta si Sandro? Lahat kayo sigurado na naniniwala. Anong ebidensya ko? Buksan natin bank records yan, magkakaalaman tayo. Pwede ba ganun? Kahit alam natin, kahit karamihan ng Pilipino alam magnanakaw si Bongbong Marcos. Kahit alam ng mga Pilipino, adik si Bongbong Marcos. Hindi mo pwedeng basta pwersahin buksan ng bank accounts niyan. Hindi mo pwedeng pwersahin na putulan mo ng buhok at ipa-hair follicle test mo. Hindi po pwedeng ganun. Ang bihira itong mga to. Ano to, babuyan na ng batas? Diba? Hindi po pwedeng palusot niyo yung kung walang kinakatakot, ilabas ang records. Hindi po pwedeng ganun. Kayo maghanap ng ebidensya. To serve as a vice president. Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan so that this court may know the truth, the whole truth, and nothing but the truth. At Jiggy, Panis sila kay Powa, Attorney no? Panis sila kay Powa. Attorney Powa. Walang script. Walang binabasa. Alam mo kung mag-aabogado ka, ang sarap manood ng impeachment. Ang dami mong matutunan. Sino yung bobo? Sino yung bayaran? At alam mo sino yung may laman ng utak. Michael Powa naman ng defense team ang tumayo at naglahad ng kanilang puntos. Una, sinasabi niya hindi pwedeng basta gamitin yung subpoena powers o yung pagpapalabas at pag-i-issue ng subpoena para lang sa isang fishing expedition. Kung baga, ang sinasabi ni Attorney Michael Powa, hindi daw pwedeng gawing tradisyon yung mag-aakusa ka ngayon tsaka ka nalang maghahanap ng pruweba. Tila ganun daw kasi yung nangyayari na puro akusasyon sa bise pero wala naman daw naka-attach na matibay na dokumento. At kung yung prosekusyon, binring up nila yung bank secrecy law na, merong exemption dyan, pwedeng ilabas yan. Kung may nasa impeachment trial yung inaakusahan, meron ding batas na inilabas ang depensa at sinabi naman nila, pero according naman sa tax code, hindi pwedeng basta ilabas yung mga BIR o tax documents ng isang tao kahit pa sa anumang sitwasyon. Pwera na lamang kung papayagan o lalagdaan yan ng Pangulo. Pakinggan naman natin, Jiggy, ang puntos ng depensa kaugnay dyan sa pinapasapinang dokumento ni VP Sara. Impeachment is not a magic word or a magic wand that one can just wave to transform an illegal act into a legal act, to transform unlawful access to lawful access. Yung mismo, hindi po pwedeng dahil may impeachment. Yung illegal pwede nang gawing legal. Bastusan? Bully kayo, Bongbong Marcos? Bully? That is not what the Constitution contemplates. In our legal system, it is not permitted to accuse now and then just look for proof later on. That is not how due process works.
Hindi po dapat natin pinapayagan yan. We do not disagree with the prosecution in terms of Tama, di ba? Hindi po pwedeng ibabastusin natin ang due process. Gaya ng halimbawa ko sa inyo. Alam nyo kung pwede na lang magbubukas ng bank records? Alam naman natin, more than half, lagpas kalahati ng mga gobyerno natin, magnanakaw. Wag na tayong maglokohan dito. Kung bastusan lang ng due process, di ba buksan natin lahat yan? Ubos yung mga yan. Ubos. Dapat, pag ang batas ay patas, ang pwede kay Sara, dapat pwede rin kay Bongbong. Naiintindihan? Simple lang ang tanong ko sa inyo eh. Kapag hindi ka naiinis sa baha ngayon, bakit? Kasi naliligaw po tayo. Nililigaw tayo ng sitwasyon. Nililigaw tayo ng gobyernong ito. Napunta tayo sa 125 million na impeachment na confidential funds ni BP Sara samantalang sila ang laki ng nakaw. Dapat ang pwede kay Sara, pwede kay Bongbong. Ang hindi pwede kay Sara, hindi rin pwede kay Bongbong. Ganyan po. At sa lahat po sa atin. accountability. Again, no one is above the law, but no one should also be deprived of the protection given by law. Matapos yung paghaharap na yan ng kampo ng depensa at ng prosecution, Jiggy, nagkaroon ng focus o closed-door meeting ang mga senator judge. Supposedly kasi, Jiggy, dapat ay pagkatapos niyang meeting na yan, magkakaroon na ng desisyon kung ipapasipina ba o hindi yung mga records na yan. Pero paglabas ng mga senador, pasado alas 5 ngayong hapon, ay sinabi ni Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero na napagkasunduan nila na sa Lunes na lamang sila magbibigay ng desisyon para mas mapag-aralan pa ng mga senator judge yung kada puntos na inilabas ng prosekusyon at depensa at bibigyan sila ng pagkakataon ng mga senator judge na magtanong both sa prosecution at defense camps before they arrive into the decision whether to subpoena or not those records. Yan muna ang... Alam nyo kung papayagan ito ng gobyerno, papayagan ito ng Senado na buksan ang records ni BP Sara, darating ang panahon, mananagot itong mga senador na ito. Kasi alam nila illegal yan. At mananagot sila sa taong bayan. Kasi, malay nyo, mabilis ang karma. Pagbukas nyo ng records nyo mga senador. Bank accounts nyo mga senador ang pabuksan. Kaya huwag kayong pakampante, ha? Huwag kayong pakampante. Next topic po tayo. Nako, eto. Eto ngayon ang matinding plano nila, ha? Pakinggan po ninyo. Dito po magkakaalaman. Attorney, magsasamba pa kayo ng kaso kay Vice President Sara Duterte given the findings? Meron na po, may nakapile na po tayo. Tapos? Waiting for the resolution of the Department of So Justice. anytime po pwede natin siyang arrestuhin. Pag lumabas po yung resolution niyan, ipapile po sa court. So it will depend on the... Attorney, hindi ba masyadong bad optics Iyon ang matindi. Narinig nyo? Tanong, anytime pwede siyang arestuhin pag lumabas ang resolution. Sabi ko sa inyo, alam nila walang mangyayari dyan sa impeachment. Humanda kayo. Ipa-fast forward ang mga warrant of arrest. Alam nyo, dati bulong-bulungan lang yung gagawin kay PRRD tsaka kay Bato. Pero tinuluyan nila. Ganyan din po ang gagawin kay Sara. At yan ang plano nila kay Bongo. Mapansin nyo si Bongo tahimik. Si Sara ganyan din. Ipapa-aresto na yan. Wala silang kapana-panalo dyan sa impeachment na yan. Wala silang numero. Malayo ang kanilang ebidensya. Panalo sila sa bulihan. yung
complaint against the Vice President? Ano yung, sino muna yung itanong? Sige, magpapile ng ombudsman, sir. Sa ombudsman. Ano pong ipapile na complaint? Nandun po muna tayo sa criminal case muna na pinail namin sa DOJ. So we are awaiting the resolution po. How soon? Well, depende po sa DOJ, but we are awaiting. We're praying na sana po lumabas na. Sir, di ba matagal na masyado bago maglabas ng resolution ng DOJ since last year pa na-file yung... Ang tanong, how soon? Gusto niya mabilisan na. At sino magdidesisyon? DOJ. Alam naman natin ng DOJ, bata ni Bongbong Marcos yan. Bata ni Boying yan. Oh. Well, may procedure po sila and I cannot speak for their procedure. Ano po? Attorney, hindi ba bad optics or bad optics na baka makasuwari makulong si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga support? That is a political question that I rather not answer. Pasensya na po. Ano po? Gano'n po katibay yung mga ebidensya natin na against VP Sara for her to be arrested? Wala pa po tayo sa arrested. Yung kailangan po muna, may resolution po yung Department of Justice. And narinig nyo naman po kanina, we base it on resolution, Memorandum Circular number 20 ng DOJ that there is a reasonable certainty of conviction pag ipinay sa court. Yun na po yung standard na sinunod po natin. Attorney, Yun ang matindi doon. Diba? Parang sa kanya, pag lumabas yung resolusyon, liwanagin po natin ha, pag lumabas yung resolusyon, it is as if panalo na. Ganyan po mag-declare si Matibag. Ganyan din siya nag-declare ng pag-iimbestigahan yung 2019 SEA Games. Oh, malawakang daw anomalya yun. Oh, eto, pag lumabas na yung resolution, as if kulong na si VP Sara. Yan yung po kaliwanag niyan. Ito yung matinding takutan talaga. Kaya nga sinasabi ko, ako'y naniniwala na sinusubukan nitong mga to eh. Kasi ilang rally na po tayo. At sa tingin nila walang nangyayari. Nakailang rally na po, bulihan lang ang nangyayari, mananakot lang sila, babaligtad ng isang senador, babaligtad si ganito, di ba? Walang nangyayari. So susubukan ulit nila. Hindi nila mapapanalo yung impeachment. Hindi na rin sila makapagpadala sa ICC. Kasi galit na rin ng Amerika sa ICC. At planong buwagin niyang ICC na yan. Akalain mo, si Trump pa ang magpapauwi kay PRRD, hindi po malayo sa katotohanan yan. Dapat na talagang buwagin niyang ICC. Kaya ang gagawin nila, ipahuhuli na lang si Sara. In opinion nyo, pwede bang makasuhan ng isang incumbent Vice President? Yes po, it was already settled in the case of Binay versus Carpio Morales. Okay. So, incumbent, tanong, pwede bang kasuhan? Yes, may nakahanda na siyang jurisprudence. Planado na po to. Planado na nila to. Attorney, ba't po nasama yung mga previous press conference ni Vice President Sara Duterte para doon sa threats niya kay... Well, those are all considered kasi sabi ko nga kanina, it's confluence of events. Lahat yan, it's not an ordinary threat. Titignan mo yung pattern of behavior po. Kaya kasama ko yun. Attorney, sino po yung binabanggit ninyo na meron na kayong... Hindi ko po pwedeng sabihin, narinig niya naman po. Kasi po, it will bungle their investigation. Are you investigating the VP-SPG? Hindi po particularly BTSPG, pero sinasabi ko po rito, we are already identified the individuals. Pero member po ng AFP. Well, sinasabi ko nga po, merong mga member dyan ng AFP, merong hindi. Pero wag nyo na pong pilitin na i-detalye natin dahil may investigation po. It's an open investigation case. Ano po? Yan, yung sinasabi natin, talagang takutan po. Ito, ako'y magpapakita pa ng isang halimbawa, pero bago po tayo pumunta ron, na sa gusto niyang takutan na nangyayari, style ito talaga. I mean, sinasabi nila, maganda naman ang record ng NBI. Yes po, ako naniniwala doon. In totality, maganda po record ng NBI. Pero ito record ni Matibang hindi po maganda. Diba? Kung sino-sino na lang ang iniimbestigahan, mapupunta tayo sa pag-aresto sa Vice President. And that's how desperate they are.
Puntahan po natin ito, ha? Oh, ito pa, isa pang kasuhan. Na-discuss po natin to pero bigyan pa po natin ng lalim, ha? Oh. Si Sir, sabi niyo may malaking kasong nakaabang on the SEA Games po na sports complex. So, wait lang sir. Wait lang. Napagalitan siya. Wait lang, sir. Wait lang. Napagalitan, ano? Oh, sige. May possible po ba na na-identify na po kayo, nakakasuhan niyo? Well, we just received information tungkol dun sa pangyayari dun sa PISCO, yung Philippine Sea Games Organizing Committee, no? And we in possession of documents already na meron talagang kailangan investigahan because there are a huge amount of money na involved dito. If you recall, there was no bidding na ginawa rito, tapos unliquidated, so marami na kailangan tingnan. So, alam mo, ang tanong dito, ilan pa ang ipakukulong bago tayo kikilos? Ay, hindi po ito grave threat, ha? Ako yung nagtatanong lang. Pag pinakulong si Cayetano, pag pinakulong si BP Sara, anong gagawin ng INC? Anong gagawin ng Catholic Church? Anong gagawin ng mga Muslim? Anong gagawin ng KOJC? Anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Anong gagawin natin? Ikulong na lang lahat? Pag isisiwalat ang katarantaduhan ng flood control, ikukulong. Tandaan po natin ang kademonyohan. Hanggat hinahayaan, tinitesting po yan. Parang droga po yan. Hanggat nakakalusot yung droga, palalim ng palalim ang isang tao dito. Una, isang pitik lang ng droga. Maya-maya, araw-araw na. Maya-maya, kada 5 hours nagdodroga na. Ganyan po ang kademonyohan. Wala po ako sinasabi na gagawa tayo ng kasamaan or illegal. Hindi po yun. Hindi po grave threat. Ako'y napapaisip lang. Tatahimik na lang ba tayo? Para hindi tayo ipakulong? Ako'y nagtatanong lang. Hindi ko po kayo inuutosang gumawa ng masama. Pero napapaisip ako sa aking sarili. Ilang pag ikukulong na Marcoleta? Diba? Ay, nako. Ito, tingnan natin. Ay, nako. So, ito. Hanggang kailan tayo magtitiis sa ganitong sitwasyon? Tingnan po natin. Yung mga nagnakaw, nakawala. Yung isa na-appoint pa, presidente ng bangko. Pero Waldes, sabi ko, di pa rin nakukulong. Diba? Kaya nga ang tanong ko sa inyo, hanggang kailan tayo magtitiis sa ganitong sitwasyon? Hanggang kailan tayo mananahimik? Diba? Gawin natin ang ating responsibilidad sa legal na paraan. Hindi po ako nagtatawag, uulitin ko. Pero kung kayo may social media, it's about time mag-ingay na kayo. Ngayon, kung kayo nag-iingay, doblehin pa natin. Kasi nakakalungkot po, kailan lang magkasama kami nito si Defensor. Sumasyat-syat pa kami. Yeah. Yung nag-donate at nakatanggap ng donasyon, ikukulong. Yung nagnakaw ng kaba ng taong bayan, laya. Magkano lang ang dinonate? Sariling pera naman niya. Samantalang sila nakabili ng jet, helicopter, ilang bahay sa Forbes. Nagdodroga pa. Laya.
Hanggang kailan tayo magtitiis sa ganitong katarantaduhan? Alam mo ako napapaisip talaga eh. Sa eleksyon po mag-iingat tayo sa pagboto. Isang pagkakamali. Hindi ko po kayo sinisisi kasi marami nagsasabi, nakikita ko sa Facebook, binoto-boto nyo tas magrarally kayo. Binoto-boto ninyo tas magagalit kayo. Excuse me po, hindi ko binoto si Bongbong Marcos. Pero hindi ko sinisisi yung nagkamaling bumoto kay Bongbong Marcos dahil nabudol. Ako yung nagpapaalala lang, mag-iingat po tayo dahil sa isang pagkakamali. Ang laki pong problema. Si Jinggoy, si Marcoleta, si Defensor nakakulong. Ito pa. Alam nyo, nung tinitingnan ko tong video na ito, ako maiyak-iyak. Nakakaiyak po tong sitwasyon na ito. Kita nyo yung tagpo ni Marcoleta at saka ni Defensor. Isipin mo kayong nagtitiis sa kulungan. Matanda na po si Marcoleta. Mga brad, matanda na po yung mama. Ikukulong pa. Delikado po yan. Buti nga ngayon medyo tag-ulan na eh. Pero yung summer, kung iinit sa loob. Hindi pa naman ako nakakukulong. Pero alam ko yung pagdudusa niyan. Ang masakit niyan, wala kang kasalanan. Hindi ka nagnakaw. Private citizen, no? Kaya nga ako naniniwala. May plano INC. Naniniwala ako may planong gagawin ng INC. Hindi ko po sila pinungungunahan ha. Pero ako po'y may nadidinig. At ako'y naniniwala na hindi hahayaang manaig ng INC ang masama laban sa kabutihan. Ulitin ko, hindi ko pinangungunahan ng INC. Pero ako'y naniniwala may gagawin sila. May nakaplano po. May nakaplano po. Hindi po maganda tong nangyayaring ganyan. Napakalungkot po. And kaya nga sabi ko sa inyo, sumingaw po ang plano ng gobyerno dito. Next is Sara Cayetano, Robin Padilla. Nakita nyo, mag-isa si Cayetano, nagsasalita sa impeachment na may laman. Kaya inalis nila si Marcoleta eh. Si Robin may laman na sinasabi. Pero kasi iba yung abogado. Diba? Masakit po. Iyaan po ang kalagayan natin. Gising tayo mga Pilipino. Ang dapat na nasa loob ng korte, ang dapat na nasa likod ng rehas yung mga magnanakaw. Nabaliktad po. Kaya nga uulitin ko yung tanong. Sa mga sumusuporta kay Bongbong, hindi ba kayo nakukonsensya sa sitwasyon ngayon? Tag-ulan na po. May mga baha na. At lalala pa yung baha na yan. Ang taas na po ng kuryente. Meron pang rotational brownout. Tapos babaha. Kapag hindi ka galit sa baha ngayon, bakit? Diba? Kayong makabongbong, kayong mga pinklawan, huwag po kayong papauto sa mga leaders ninyo. Hindi po lingid sa inyo na may nagnakaw sa flood control. Bakit saan-saan tayo nafo-focus? Yun na lang po ang pag-usapan natin eh. Diyan pa lang. May malawakang pagtatakip na po. Hindi ba kayo nakukonsensya? Susuporta pa kayo sa maling gawa?
Next topic po. Ito po, pag-usapan natin itong mga pinagsasabi ni Congresswoman Laway. Congressman Luis Tro. Sige po. First of all, we would like to acknowledge the positive response of the Honorable Impeachment Court to our previous manifestation. Accordingly, we would like to reiterate that the prosecution will no longer be presenting Attorney Zuleika Lopez as well as Captain Belinda Bello. Reiterating, however, the same concern on Tingnan nyo. So, kinancel. Hindi na rin papatawag si Attorney Lopez. Pambihira kayo. 2 araw nyong binabad. Pinag-antay-antay ninyo, kakancelin nyo pa rin. Kakancelan nyo pala. Di ba? Ang sagot nila, hindi kasi napatunayan na no need. Hindi na kailangan lumabas si Attorney Lopez kasi yung kailangan nila kay Attorney Lopez, proven na. Naku, sabihin nyo natakot kayo. Sabihin ninyo, yung mga isisiwalat ni Attorney Lopez, kung anong pinaggagawa ninyo sa kanya dyan sa loob, mabubulgar. Kung anong klaseng meron ang Congress ngayon. Kaya natakot kayo. At hindi lang yan. Harassment po. Alam nyo labanan ngayon, alam naman nila eh. Everybody knows hindi po mai-impeach si BP Sara dito. At kahit ba sa pagpalagay natin, maliit na porsyento ma-impeach si BP Sara, alam ng taong bayan, ayaw pa rin nila kay Bongbong Marcos, ayaw pa rin nila kay Tambaluslos. Hindi po fake news yan. Kaya nga negative ang trust rating ni Bongbong Marcos eh. Kaya po negative. Ayaw ng taong bayan kay Bongbong Marcos. Kaya pinag-uuto kayo ng dilawan. After they eliminate Duterte, the dilawan, the pinklawan will take over. Kasi ayaw na ng taong bayan sa Marcos. Ganyan po. Kaya kahit kainin nila yung suka nila, kahit kainin po nila, protektahan nila magnanakaw, baliwala sa kanila. So anong issue dito? Babuyan lang. Plano nilang babuyin lang talaga. Plano nilang harasin si Sara, inaras din nila si Attorney Lopez. Ngayon, tingnan nyo. Takot sila, pinagka-cancel yung mga witnesses nila. Diba? Dito pa lang, alam na natin ang takbo ng utak ng gobyerno. Alam nila, talo sila dyan. Maliwanag po yan. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Alam nila, talo sila. redundancy, surplusage, and lack of necessity. The prosecution... Teka muna, saglit lang. I-pause ko lang ulit, ha? Para baka gusto nyong i-check kung merong ulit na mumuong laway. I-zoom nyo, i-zoom. Yung adya, kasi baka bakit daw pinagpupunay laway? Talaga namang may laway. Anong gagawin natin? Pero i-check nyo. Siguro may taga-senyas na to. Pag ganun may laway. Ang bira, asawa mo to, no? Halimbawa. Grabe kayo, ha? Meron ako nakita sa Facebook, ha? Pati yung muka, Zoom. May mga uod, may mga bukbuk. Hindi ko alam kung AI yon. Basta, nakita nyo yon? Sinong nakakita? Nakita ko yun sa Facebook. O yung mukha, Zoom. Bukod sa laway. Pasensya na po sa mga kumakain. Bukod sa laway, may yung mga bukbuk niya may uod. Try nyo. Try nyo i-zoom. Hindi, wag kayo. Wag ganon. Further manifest that we will not be presenting as well the following witnesses for Article 4, that is threat. Number 1, Your Honor, is the Philippine National Police Firearms and Explosives Office representative. The witness intended to testify that the respondent owns firearms, including the high-powered ones, which demonstrate the capacity and capability to execute the threat. On the other hand, Your Honor, it has been shown already that the government took seriously the threat
As a matter of fact, it prompted the full-scale investigation, including the recommendation to file a criminal complaint. Ito po yung kinwestiyon kanina na dapat kung mag-uurong lang sila ng witness or witnesses, hindi na dapat nila i-explain na marami. Kasi pinangungunahan nila ang senator judge, meron na silang judgment, kaya namin inurong to, kesyo ganito, napatunayan na namin na meron talagang threat. Pala desisyon, ikaw na ang prosecution, ikaw pa judge. Laway mo ha. Laway mo. Hindi po pwedeng ganoon. Kaya nga kinwestiyon yun eh. Diba? Paano kung sabihin ng defense, kaya nyo lang inurong? Dahil natakot kayo. Tama ba yun? Diba hindi? Pero alam naman natin ang katotohanan. Pero hindi na kailangan sabihin ng defense yun. Pero tayo alam natin natakot sila. Tapos, magsasalita na lang sila na ano yung napatunayan na nila. So, no need for this and that or for him or for her na mag-testify. Laway mo. Number 2, Your Honor, is Mikel Flores and Bons Magsambol. They belong to the press who were present during the November 23 video conference. They will be testifying that they were among the reporters or media persons who were present during the video conferencing, and to the fact that they heard the respondent utter the threat against the President, the First Lady, and the former Speaker. Ayun, so tatawagin daw yung media, yung mga reporters na nandoon to testify na nadinig talaga nila. Hindi naman tinatanggi yun di ba? Actually, nandoon po ako. Nandoon ako. Dalawa po kami ni Boss Dada na nandoon sa Banateros. Nung sinabi yun ni BP Sara, nasa Zoom meeting po ako noon. Kaya nadinig ko totoo pong sinabi ni Sara yun. Hindi naman tinasabi na hindi po totoo na binanggit ni BP Sara yun. Pinaikot-ikot nyo lang Ang tanong, meron bang totoong assassin? Kasi sasabihin nyo, yes, meron totoong assassin. Tapos sasabihin ng witness nyo, wala silang personal knowledge. Ano yung tanga lang? Laway mo. Di ba? Hindi po pwedeng ganun. Kasi kung may inutusan, naniniwala kayo na may inutusan si Sara, edi ilabas niyo yung assassin. Simple, di ba? Wala silang maituro. So anong ginagamit nila? Yung video lang. Hindi naman daw tinatanggi ni Sara. Ako nakita ko talagang nadinig ko sinabi ni BP Sara. And so what? Hindi ba nanakot din si Matibag? Doon sa reporter? Hindi ba nanakot din si Tulfo na kukwelyuhan niya yung mga senador na maghihiring? Di ba? Ang tanong, patunayan nyo. Lahat naman tayo may ganyan Di ba? Hindi po pwede na doon lang kayo sa video aasa. Dahil, alam mo ako, sa nangyayari kay BP Sara, sa ginagawa sa family nila, hindi mo masisi, meron silang masabi kung ano-ano. Ang tanong, meron bang totoong assassin? Sino yun? Yun ang tanong, sino yun? At saka conditional threat po yun. For the last time, sinabi niya, kung patayin ako, patayin yung mag-asawa at si Tambaluslos. So inaamin nyo na may planong patayin si Sara ni Bongbong Marcos. As simple as that. Ang problema, alam naman nila yun, nagtatanga-tangahan sila Yun nga ang issue rito, gusto lang nilang babuyin si Sara sa tao. On the other hand, Your Honor, the testimony of Agent Calilong already established that the video is authentic, plus, considering, Your Honor, the defense's subsequent admission that the same are authentic videos, Your Honor.
Okay, so hindi ko na tatapusin 'tong video nitong si Laway kasi nakakadiri. Alam ko nandidiri kayo, baka magsilayas pa kayo diyan, no? In short, inurong na nila. So ang last na magpepresenta na witness, itong si Matibag. Ang tanong kung hindi matatakot si Matibag. Ang tapang ni Matibag, no? Pero kasi yung tapang, pwede yan sa media matapang eh. Pero pag ganyang formal na harapan na, tingnan nyo, nung nabulgar yung laway nito si Luistro, bumait eh, di ba? Bumait. Ang babait nila dyan, kasi mai-expose walang laman ng mga utak eh. Ha? Ano si Erwin? Ang bait, di ba? Magmumukha silang tanga dyan. Next po. Ito. Ito ang threat. Ito ang grave threat. Magpapasabog daw ng atomic bomb. Pakinggan nyo. Papasabog. Di umano ng atomic bomb. Categorically lang, attorney, hindi naman natakot ang prosecution kay Attorney Zulaika sa kung ano man pwede niyang sabihin sa impeachment court. I mean, you know me. I was supposed to handle Attorney Zulaika. How do you pronounce it? Zulaika. Attorney Zulaika. Attorney Lopez na lang. I was supposed to handle Attorney Lopez and made a judgment. And upon the control and supervision of the public prosecutors, it really became unnecessary. And those of you who know me, and I see many familiar faces here, know that hindi ako maatras at all. In fact, I kill a mosquito with an atomic bomb. Nako, grave threat yan, grave threat. Hindi daw siya takot kay Attorney Lopez. Zulaika Lopez, hindi raw siya takot kasi papatay nga siya ng lamok with an atomic bomb. May grave threat yun. Diba? Ganyan po sila mag-interpret ng sinasabi. Ganyan po mag-interpret ang House. Ganyan po mag-interpret ang Pinklawan. Ganyan po mag-interpret ang mga vloggers ni Bongbong Marcos. Diba? Iko-compare ko lang. Yung threat na ginawa ni BP Sara na pag pinatay ako, patayin sila. Threat na yun. Ito rin eh. Hindi ako natatakot kay Zulaika. Kaya ko nga magpasabog ng atomic bomb. Di ba same? Kung same logic, same babaw interpretation ang ginawa nila kay Sara, lalabas na itong sinasabi nitong matandang babae na ito. Alam mo si ating ko lang, para siyang sino yung matandang chismosa na vlogger na ng mga artista. Sino yun? Hindi ako mahilig sa artista eh. Pero nakikita ko yun eh, di ba? Oo, yung chismosang basta sa showbiz, para siyang yun. Di ba? Chinismis pa nga nito eh. Na may binanggit daw na bird si Lacson. Di ba? Pero itinanggi ni Lacson. Ang bilis tumanggi ni Lacson ng bird. Siguro isip-isip. Naku, mapapagbintangan na naman ako ng madlang people. Wag mo akong idikit-dikit sa salitang bird at naku, may issue na. Yung period nga eh. In-issue sa akin, nagkaka-period daw ako. So may yung aking pagkakasarinlan na i-issue. Chinismis pa nitong matandang babae na ito, yung bird. Uy, pa mahira. Oo. Lahat banggitin mo kay Lacson. Wag lang bird tsaka period. Naku, magagalit sa iyo si Pinky. Chinismis niya, no? Ganyan po. 'Di ba? Kung i-interpret natin yung mga pinagsasabi nitong matandaan to, tong babaeng ito. Hindi ko po iniinsulto pagka matanda, kasi ako nga matanda na eh. Aminado ko. Wala masama doon. 'Di ba? Walang masama. Ganun po.
Grave threat din po ang sinasabi nitong ano na 'to. Yan po, pananakot kay Attorney Lopez. This was not necessary here. So you can confirm, attorney, hindi natakot ang prosecution kay Zulaika Lopez. Ask and answered, Your Honor. Okay po. Sige pa, and lastly, wala naman po naganap na backdoor negotiation. Yun ang magandang tanong. Wala bang backdoor negotiations? Hindi naman umapela ang defense sa inyo internally, privately, na huwag nyo nang kunin si Zulaika. No, not at all. Not at all. In fact, I don't know Attorney Lopez personally. We have cordial relations with the defense counsels, and there was never a discussion on whether to present her or not, or any accommodation to be made as regards her presence here in the Senate. So the direct answer to your question is no, there was no backdoor channeling and walang atras. If you saw social media, sabi nga nila, may bagyong Sara. Bagyong Inday. May bagyong Inday na. And alam niyo naman, lumipas na yung bagyong Inday na yan. Tapos na. Typhoon Josie na ngayon. So, wala nang strength. So meron ba daw underground negotiation, backdoor negotiation? Sagot niya, in short, wala. Naniniwala ba kayo sa sinabi nitong aling to? Kasi ako hindi. Ako naniniwala na may kumausap dito. Alanganin tayo dyan kay Zulaika. Ibubulgar niyan. Nakulong yan sa loob ng house. Ibubulgar niyan baho natin. Mati tayo dyan, mati. Nakita nila itong huling witness nila Instead na nakatulong sa kanila, nagkalat pa. Lalo silang kakalat dito kay Zulaika Lopez, kay attorney. So malamang yan, nasabihan ni Bongbong or nasabihan ng malapit kay Bongbong o baka asawa, hindi natin alam kung sino. O baka nasabihan ng kampo ni Tambaluslos, no? Delikado sila. Thank you, ma'am. Regarding lang po again dun sa pag-drop po kay Zulaika, hindi po ba meron ding part on, some lawmaker or lawyers are saying na baka makasira pa, makasama pa sa prosekusyon, na isa lang pa nga po, ito si Attorney Zulaika, Exactly. Talagang makakasira pa sa prosecution pag sinalang si Zulaika. lalo't they're saying na mukhang nakuha nyo naman na kumbaga itong article of grave threats. No, we were not concerned about whether we could face cross-examination questions both from the defense and the senator judges, because here we stand on the strength of what are the facts, what is the evidence, and as we have often said, that it has nothing to do with a belief that there are biased senator judges who will act as defense counsels, because we believe that the senator judges are faithful to their oath of Hayaan na natin yan. So, itatanggi lang niya. Pero alam na po natin na sa dulo, no? Sa dulo po talaga, itong mga nakahuling ilang araw, if I'm not mistaken, naka 6 days na po sila ng impeachment trial, talagang alam nila, alanganin sila talaga. Wala silang napakitang matibay na ebidensya. Kung ebidensya ang usapin, wala talaga silang napakita. Siguro, ang usapin na nga lang, gaya ng sabi ko, bababuhin lang nila si VP Sara. But to that effect, hindi rin nakita nyo naman na bagsak pa rin ang trust rating ni Bongbong Marcos. Kita rin naman natin na si Sara pataas pa rin ng pataas. Sa katunayan, mahal pa rin siya ng Pilipino. Despite na kung sino-sino ang pinakulong. Kasi hindi po matakbuhan ni Bongbong Marcos ang totoong issue. Ito po ang totoong issue. Kailan may makukulong na involved sa flood control. Hindi kung ano-ano.
kailan makukulong ang mastermind ng ghost projects. Hindi kung ano-ano. Kasi kahit anong gawin yung pagtaboy sa sitwasyon, hindi po naniniwala ang taong bayan. Hindi po effective. At alam kong alam nyo yan. Kaya nga naman, nananatiling delikado po ang taong bayan. Bakit? Ulitin ko, hindi po malayong mangyari ang martial law. Yan po ay patuloy na nadidinig. Alam kong umuugong po yan. At alam ko ilan po sa inyo ay nakakadinig ng balitang yan. Yan po ang ultimate end of goal or end of plan nila. Kung totoo o hindi, we do not know. Pero hindi po malayong mangyari yan. Kaya nga po sinusubukan nila itong aresto dito, aresto doon. It is simply a silent martial law. Pag hindi po umepekto ang silent martial law, they will full blast martial law. Dahil po, nananatiling tahimik ang pulis at sundalo. Magandang gabi po, wag pong kakalimutan. Doon sa mga hindi pa po subscriber ng channel na to, Coach Oli News or Coach Oli News PH or Coach Oli News 2, subscribe po kayo. And wag pong kakalimutan na i-like po itong video. Napakalaking tulong po kung kayo po ay magla-like ng video na ito. Maraming salamat po. God bless everyone.